Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, pinayuhan ni Chief Trainer Edito Villamor si Pinoy Challenger Milan Melindo na huwag magpakakumpiyansa sa title bout kontra Mexican Unified Flyweight Champion Juan Francisco Estrada sa Sabado. Ito'y kasunod ng pahayag kamakailan ng 25-year-old Cagayan de Oro Pride na pangkaraniwan lamang di umano ang fighting style ng Mexican rival. Nakasubaybay sa mga kaganapan sa Macau, China si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang report. Nais tiyakin ni ALA Chief Trainer Edito Villamor na hindi sosobra ang kumpiyansa ng kanyang fighter, si World Title Challenger Milan El Metodico Melindo. Ang 25 anyos na si Melindo ay sasabak sa World Championship kontra WBA at WBO Unified Flyweight Champion Juan Francisco Estrada ng Mexico. Sa panayan ng PTV Sports, inamin ni Villamor na panay ang kanilang pagpapaalala kay Melindo na huwag maliitin ang kakayahan ni Estrada. Milan knows. Then sa tingin ko, magaling talaga si he's tougher. But si Milan is wiser wise at saka tough. Maging tougher si Milan. Tough talaga si Estrada, pero si Milan is tougher and wiser. Malaking tulong ang all-out suputan ako nila sa kanilang managerial team at promotional outfit ala promotions. Ani Villamor, factor din ang ilang taon na paghihintay ni Melindo na mapalaban sa World Championship. Ito talagang dreams niya. Dreams niya, dreams ng ALA, dreams ng lahat. At saka, yung kaibahan talaga, grabe ang dedikasyon, yung parang yung dinubli at saka yung determination na, yun nakita namin ni Milan ngayon. Lalaban si Melindo bilang mandatory challenger ni Estrada, ang Mexican na naging unified champion nang talunin nito si Hawaiian Punch Brian Viloria noong Abril sa Macau. Samantala, ang 12-round title fight na Estrada at Melindo ay gaganapin ngayong Sabado sa Cotai Arena sa loob ng Venetian Hotel dito sa Macau. Magsisilbing supporting main event ang nasabing bakbakan kay two-time Olympic gold medalist Zhou Ximing, nasasabak naman sa isang 6-round headliner kontra Jesus Ortega ng Mexico. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports mula dito sa Macau. Mahigit isang linggo matapos po ng ginto sa Universiad Summer Games sa Kazan, Russia, isinusulong ng iba't ibang sektor na mabigyan ng pagkilala si Pinoy chess wizard Wesley So. Kabilang sa mga naniniwala na dapat bigyang pugay ang achievement ni So ay si FESA President David Ong. Narito ang report ni Meg Shozon. Kung si Federation of School Sports Association of the Philippines President David Ong ang tatanungin, dapat lamang na mabigyan ng insentibo si top Pinoy Grandmaster Wesley So. Ito'y kaugnay ng golden performance ng 19-year-old Bacoor Cavite Chess Wizard sa katatapos ng Universidad Games sa Kazan, Russia. Ayon kay Ong, marapat lamang na mabigyan ng papuri ang gold medal feat ni So dahil ang Universidad Games ay ang second biggest sporting event in the world sa likod ng Summer Olympics. Nasa charter naman ata ng PSC yan na kailangan magbigay ng international recognition. Yung bata, binibigyan nila ng certain amount. Alam ko sa Olympics, ibigay sila ng 1 million sa isang bahay. House and lot, pag makapag-uwi ka ng medalya, di ba? Sa dami ng budget nila, dapat sana, at least mga ganyan bata, ino-honor nila yan. Naniniwala rin si Ong na kahanga-hanga ang achievement ni So, lalo pat kabilang sa mga tinalo ng World Cup bound wood pusher ay ang mga pambatong manlalaro ng host Russia, nakilalang power sa chess. Hinangaan siya, saka alam mo yun, dominant ang Russia dyan, kaya pinili nilang special event yun po. Russia ang dominant dyan, pero nakita mo paano natin naitalo yung Russia. Talagang malaking ginawa ni Wesley. Binigay niya talaga ng karangalan ng bansa. International tournament, world tournament, wala, hindi lang ito, Asian yan. Samantala, inihiyag naman ni Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia na pinag-aaralan na nila kung saklaw ng Athletes Incentive Act ang Universidad Games. It's a biennial event, no? So, sinecheck namin ngayon kasi ang ating incentive is a quadrennial, no? Southeast Asian Games, Olympics. Now, ang biennial is SEA Games. Tingnan natin ito ngayon kung qualified sila on that basis. No? Kung qualified siya, hindi naman namin na kanyan. We will recommend for incentive. No?
Sa susunod na linggo ay sa Canada naman makikipagsapalaran si So. Bit-bit ang pangarap na maging first ever full-pledged Hydra Master ng Pilipinas bago matapos ang taon. Para sa PTV Sports, Ned Siozon, Telebisyon ng Bayan. Sa billiards, unti-unting umaakyat pabalik sa ibabaw ng World Billiards Money List internationalist Dennis Orcollo. Ito ay matapos ang kanyang title run sa US Open One Packet Championship ng Lunes at runner-up finish sa US Open 10-ball event kahapon. May report si Cristabel De Leon. Nabigo sa kanyang misyon na maisubi ang korona ng US Open 10-ball Championship, nakabalik naman sa kontensyon sa World Billiards Money List si top Pinoy pool master Dennis Robocop Orcollo. Mula sa dating pang-5 pwesto, sumagitsit si Orcollo sa second spot sa money list sa bisa ng kanyang title run sa US Open One Pocket Championship at runner-up finish sa US Open 10-ball competitions. Nakalikom ng karagdagang $10,000 na premyo sa dalawang events ang Bislig Surigao del Sur Pride, kaya't naghahabol na lamang siya ngayon ng $5,200 kay current money game king Shane Van Boning. Sa panayam ng PTV Sports, kumpiyansa si billiards patron Perry Mariano na bababawi ni Orcollo ang money game title. Yan, natalo na si Bowling yun. Mahirap din mag-maintain, di ba? Ibig sabihin, naabot na rin tayo sa ganung laro, di ba? Sa katunayan ay iniwala si Mariano na sa World Games sa Colombia sa susunod na linggo ay sasamantalahin ni Orcollo ang paglaylay ng performance ni Van Boning. Si Van Boning ang dinamalaw yun. Kaya naglalaro na siya. Sakaling makakopo ng ginto sa World Games, maaaring madagdagan ng $22,000 ang total earnings ni Orcollo, bagay na maglalagay sa kanya sa ibabaw ng money list. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.